So what's up guys, welcome back sa ating panibagong video. For today's video, meron tayong i-review at saka replacement ng bagong IC. The problem nito is shorted yung kanyang IC. Umuugong yung kanyang audio kapag naka-power tayo, no? So kapag umuugong siya or shorted yung kanyang power IC, yung main amplifier. So bago natin palitan is konting review na rin natin itong klase na amplifier IC, no? So brand name ito is MAS. Yung model niya is MS209. So, meron siyang handle kada gilid. Nandito yung kanyang volume control ng music. So meron po itong FM. So nandito yung kanyang tuner. Dito rin yung kanyang selector ng FM at BCD input. So meron siyang microphone inputs ng mic 1 and mic 2. So dito mga guys, ito yung kanyang VO meter. So kapag nagpatugtog tayo is gagalaw ito yung kanyang meter. So nandito yung kanyang balance ng music. So treble and bass. Ito yung tone control ng music. Dito naman sa ibaba, nandito yung kanyang microphone volume. So microphone tune. Tsaka nandito yung kanyang microphone echo. Dito na side is nandito yung kanyang power switch. At tsaka power light. So sa likuran naman niya is nandito. Ito yung likuran niya. So meron siyang DC. Pwede po ito gamitin sa mga battery. Pwede rin ito gamitin sa mga sasakyan, no? Yan. So nandito rin yung kanyang 220. Easy cord. Pwede ito gamitin sa 220. Nandito yung kanyang speaker output ng left and right channel. So dito na side is pwede ito kabitan dito ng maliit na speaker. Dito yung center. So dito, nandito yung kanyang inputs ng BCD. Pwede tayo mag-input dito. Gagamit tayo ng DVD or laptop or cellphone. So meron din siyang output para makonect tayo sa isa pang amplifier. So dito rin kanyang antenna para makuha natin yung signal ng mga frequency. So dito na side mga guys, nandito yung kanyang transformer. So gamit na transformer dito is E and I nagamit. So meron po itong, check natin yung kanyang voltahe na ginamit, no? So voltahe na ginamit dito is 13 volt. So ito naman yung kanyang tone control. So hindi sila gumamit ng mga SMD. So ito naman yung amplifier IC. Kung shorted to is sira na talaga lahat kasi ito yung main amplifier. Ito lang yung nagko-control sa audio. Wala tayong nahanap na value nito, so replace na lang natin. Ito ng bagong, ito yung in-order natin sa online Shopee na convertible ito or replacement natin dito. Ito yung ipapalit natin dito, no? So i-wiring natin to para mapagana ulit itong klase na amplifier. Yan. So okay lang to palitan ng bagong or ibang value ng IC basta compatible sa kaniyang supply. Madali lang naman to i-wiring kasi meron tong inputs and left and right outputs. Yan. So ito yung papalit natin. Tatanggalin muna natin tong IC dito para matanggal natin yung defective. Ito yung papalit natin. Bali, ganyan na lang natin yung paglagay dito. Yan. Papalit natin to dito sa may butas sa kaniyang heatsink. So, ikakabit muna natin to tapos i-wiring. Tapos, sound check na rin natin pagkatapos. So, update ko kayo mga guys sa bagong amplifier IC dito na ikakabit natin. So, stay tuned. So, ito guys, natanggalan natin itong kanyang amplifier IC. Yan. So, tanggalin natin yung kanyang screw. Tapos, ito yung ipalit natin dito. Pag nalo lang yung kanyang pagkabit dito mga guys. So palitan muna natin itong bago na amplifier IC, no? So ito guys, pinalitan na natin ng bago. So circuit board po ito. So i-wiring lang natin yung input, yung kanyang supply at saka yung kanyang output. Ito yung output niya, R and left. Tapos yung input, ito yung input, tapos ito yung supply niya, BCC plus and negative.
So, wiring natin dito sa kanyang amplifier board. So, ito guys, nakabit na natin. So, ito guys, nakabit na natin, na-wiringan na natin. Ito yung positive and negative 12 volts. Ito yung input. So, right output, left output. Nakabit na rin yan dito sa kanyang mainboard. Ayan. So, yung ground dito is isa lang yung connection dito. Patungo dito sa main. Ayan, ito yung ground niya. Ito yung ground, patungo dito. So, kakabit natin to dito. Tapos, testing natin kung okay ba itong ginawa natin, no? So, stay tuned mga guys. Ikakabit muna natin to. So, ito guys, na plastada na natin yung main board. So, ito. Titest natin siya. Kinabitan natin ng speaker. Ayan. So, isang channel muna. Ito yung speaker natin. So, power on natin. Ayan. So, meron ng audio. So, ito, meron tayong RC. Ito yung palatandaan natin na tumutunog na siya. I-volume natin ng konti. Tapos, press natin yung RCA. Yan. So, nagkakos siyang ng ham. Ibig sabihin, okay na yung outputs. Meron na po itong audio. So, pwede na to magagamit, no? So, isang channel naman, transfer muna natin dito yung speaker. So, ito guys, na-transfer na natin yung speaker sa isang channel. Power on natin. Yan. Meron din siyang audio. Volume natin. Tapos, i-press natin tong RCA galing input. So, meron siyang audio. So, ibig sabihin nito, okay na yung ating amplifier. Meron na siyang audio. So, pwede na natin ito magamit, yung kanyang audio nito, no? So, pwede po to battery and to 20 volts. So, dito muna natin tatapusin yung video kasi medyo gabi na, around 11 PM. So, bukas ng maga, isa-soundcheck natin to sa labas para matest talaga natin yung lakas nitong ating bagong module na nilagay. Yan. So, yan lang po mga guys yung video natin ngayon sa review and pagkabit sa bagong module amplifier. Yan. So, para po ito sa ating subscribers na may-ari nito, no? Para makita na yan na kinabitan na natin ang bagong amplifier. So, yan lang po mga guys. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.